Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikalawang pangkat na magbabahagi ng kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Narito ang mga layunin. Una, natatalunton ang kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. Pangalawa, na ibabahagi ang saloobin tungkol sa kaligayan ng wikang pambansa sa panahon ng Kastila. At pangatlo, nakakapagbigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa. Bago ang Kastila. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, may sariling wika na ang mga Filipino. Ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan bago pa ang naging pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahi, mga kwentong bayan, alamat, epiko, awiting bayan, salawikain, kasabihan, bugtong, palaisipan at iba pa. Alibata. Bago pa man dumating ang mga Kastila, tayo ay mayroon ng kinikilalang isang uri ng alpabeto. Ito ang tinatawag nating alibata, isang uri ng palaybaybayang hatid na atin ng mga Malayo at Polinesyo. Sinasabing ang alibata ay may impluwensya ng palatitikang Sanskrito na lumaganap sa India at sa iba pang mga lugar sa Europa at sa Asya. Ang alibata ay binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig, gaya ng makikita sa ibaba. Ayon sa mga Kastila, nasa kalagayang barbariko, disibilisado at pagano ang mga katutubo noon. Barbariko, ito ay nangangahulugang matapang, malakas at may marahas na pang-uugali. Disibilisado, ito ay nangangahulugang walang tamang pang-uugali. At pagano, ito ay nangangahulugang walang Diyos. Patuloy ang pagbabago ng bansa. Isa na rin rito ang pagsusulat. Ang baybayin ay pinalitan ng abecedaryo. Ang dating 17 katutubong tunog sa matandang baybayin ay nadagdagan ng 14 na titik at upang maging 31 titik lahat. Ang una nating tatalakayin ay ang wika sa panahon ng Espanyol. Noong panahon ng pre-colonial, may 17 letra ang ating baybayin, 3 ang patinig, 14 ang katinig. Noong panahon daw ng pre-colonial, ang baybayin natin ay mayroong 17 letra. Ang patinig nito ay 3 at 14 naman ang katinig. Ipinag-utos ng Haring Felipe II ng Espanya noong 1594 para sa ikakadali ng pag-aaral at pagkaunawa sa wikang Filipino na hatiin ang kapuluan sa 4. So, hinati ang kapuluan sa 4 para daw mapadali ang pag-aaral at ang pag-unawa sa wikang Filipino. Ayon sa mga orden na naririto sa Pilipinas. Ayon kay Pelan, 1955, nahati ang mga Agustinian at Jesuita sa buong Kabisayaan. Sa mga Domenico, nagawi ang lalawigan ng Pangasinan, Cagayan, kasama ang pag-aaral ng wikang Instik. Ang mga Franciscano ay sa Katagalugan. Ang wikang Kastila ay ang opisyal na wika ng wikang Pilipinas noong simula ng pamumuno ng mga Kastila noong huling bahagi ng ika-16 na siglo hanggang sa pagtatapos ng digmaang Kastilang-Amerikano noong 1898. Ang wikang Kastila daw ay ang naging opisyal na wika ng Pilipinas noong simula ng sinakop tayo ng mga Kastila hanggang sa pagtatapos ng digmaang Kastilang-Amerikano noong 1898. Nanatili ito kasama ng Ingles. Ang wikang Kastila daw ay naging kasama ng wikang Ingles bilang de facto at opisyal na wika hanggang sa inalis ito noong 1973 sa pamamagitan ng pagbabago sa saligang batas. Muli itong itinalaga bilang opisyal na wika atas ng Pangulo at nanatiling opisyal hanggang 1987. Naging opisyal na wika daw ang wikang Kastila hanggang 1987 na lamang at itinalaga na lamang daw ito bilang opsyonal na wika. Ang
Ang wikang Kastila ay naging wika ng pamahalaan, edukasyon at kalakalan noong buong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ito rin ang nagsilbi bilang lingua franca hanggang sa unang gitna ng bahagi ng ika-20 siglo. Ito rin ay ginamit ng mga tanyag na tao dito sa Pilipinas. At ang mga taong ito ay sina Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera y Grosio, hanggang sa Pangulong si Sergio Osmeña at ang kanyang kahaliling Pangulo na si Manuel Rojas. 1,200,000 na tao ang nagsasalita ng Javacano. Isang Kriole na batay sa wikang Kastila noong 2010, tinaya ng Instituto Cervantes de Manila na ang bilang ng mga nagsasalita ng wikang Kastila sa Pilipinas ay nasa 3,000,000. Dahil may mga Pilipino na kapagsasalita ng wikang Kastila at Javacano bilang kanilang pangalawa, pangatlo o pang-apat na wika. At base sa aking inilahad, sa Pilipinas, mayroong 1,200,000 tao na nagsasalita ng Javacano, isang Kriole na wika na batay sa Kastila. Ang isang Kriole ay isang wika na nagbubuo bilang isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga grupong hindi nagkakaintindihan sa isang karaniwang wika, kaya't pinagsasama ang mga elemento at iba't ibang wika. Noong 2010, tinaya ng Instituto Cervantes de Manila, isang organisasyon na nagtataguyod ng wikang Kastila at kultura nito, na mayroong 3,000,000 na Pilipino na nagsasalita ng wikang Kastila. Kasama sa bilang na ito ang mga tao na nagsasalita ng Kastila bilang kanilang pangalawa, pangatlo o pang-apat na wika. Maraming Pilipino ang natuto ng Kastila kasabay ng kanilang mga katutubong wika tulad ng Tagalog at Ingles, kaya't nadadagdagan ang bilang ng mga nagsasalita ng Kastila sa bansa.